But for now, let's check on updates on the ground with News 5 Vigilante Mac Ortiz. He joins us now live from The Hague at the Netherlands. Mac, mukhang nasa labas ka ng ICC. Kamusta ang sitwasyon dyan so far? Pauline, andito pa rin tayo ngayon sa ICC area kung saan background ko yung standee na viral ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa ngayon, nagtitipon-tipon pa rin dito yung mga kanyang mga supporter. Kung makita yung kung meron tayong inset, ngayon ay more or less siguro mga 100 person sila nandito. Tapos kumakain sila. Habang kanina, nanonood din sila nung hearing. Tapos may mga nakausap tayo na ang sabi nila na parang hopeful sila na papanig sa kanila yung hearing. Tapos yung food na siniserve dito, yung mga favorite ni former president like banana Q, banana cake, may macaroni ako nakikita, tapos may hot dogs. Sa ngayon parang relax naman sila dito. Wala namang tension like kanina before sila andito rin yung mga anti-Duterte, pero after nila magprograma, there's no tension, nagkaharap-harap sila. Malayo dun sa nangyari before na kumbaga nagkaroon ng tensions. Pauline? Okay, Mac, gaano ba karami ang mga supporters ni former President Duterte dyan ngayon? Sa ngayon siguro mga more or less Marami ba mga sila? 100, pero inaasahan pa na mas marami pa daw yung darating ngayon. Then siguro may nakausap akong isang organizer. Ang sabi nila 4 or 5 p.m. Netherlands time, baka umalis sila dito at pumunta sila doon sa Duterte Street kung saan nakadetain si former president, kasi marami pa daw doon na nag-aabang ng mga supporters. Okay. Nakikita namin, Mac, may hawak pang mga placard, pati mga tarpaulin, itong mga supporters ni dating Pangulo. Ano ba yung pinakamensahe nila dyan sa kanilang mga rally outside the ICC? Yung dun sa mga placards, nakita natin na bring Tatay Digong home, and parang let daw justice na pabor sa kanila, and ICC do not let money take over daw, na parang sana daw maging fair yung hatol ng ICC. Pauline. All right, thank you very much for those updates. Once again, that was News 5 Vigilante Mac Ortiz reporting live from The Hague.